Magandang araw po sa inyo, Sir Paul. Ako nga po pala si Bing. Isa po ako sa mga tagapakinig nyo na halos gabi-gabi nakatutok sa channel nyo. Matagal ko na pong gustong ibahagi itong karanasan ko. Isang bangungot na hindi ko makakalimutan. Nakakayaman pero umaasa akong makarating po sa inyo ito. Taong 1998 nang mangyari ang lahat. Sa isang maliit na baryo sa probinsya ng Quezon na tinatawag na Barrio Leon. Pero hindi ko alam kung Barrio Leon pa ba ang tawag ngayon sa baryo na iyon. Payapa ang pamumuhay namin noon doon. Aaminin kong simple lang pero kontento na kaming lahat. Kasama ko sa bahay sina Nanay Trudes, Tatay Pedro at ang kapatid kong sina Jose at Jolly. Ang buhay namin ay umiikot lang sa pagsasaka, pag-aalaga ng hayop at paminsang paghahanap ng panggatong sa kagubatan sa likod ng aming bahay. Isang hapon, habang nasa gubat kami ni Jose at Jolly para mag-ipon ng panggatong, meron kaming nakasalubong na matandang babae. Kung ilalarawan ay payat siya, kulubot ang balat, maputi ang buhok at tila may kakaibang ningning sa mga mata nito. Nakayuko siya na parabang hinang-hina. Hindi naman ako nagdalawang isip pa noon. Lumapit kaagad ako para alokin siya ng tulong. Ale, saan po kayo pupunta? Parang bago pa lang po kayo rito ah. Ano pong nangyari sa iyo at bakit pagod na pagod po kayo? Naliligaw ako, iho. Mabuti na lang at kayo ay napadaan. Pinaupo namin siya sa lilim ng punong mangga. Pagkatapos noon ay inabutan namin siya ng tubig at tinapay. Nagpakilala ang ginang sa amin. Siya raw si Aling Ising. Tinanong pa namin siya kung saan siya nakatira. At sinabi niyang nasa gitna raw ng kagubatan. Hinatid naman namin siya ng kapatid ko na mukhang ikinatuwa naman niya. Mula noon, naging pamilyar na siya sa amin. Ipinakilala rin namin siya kina nani at tatay. Paminsan-minsan pa nga, dumadaan siya sa bahay namin. Kinikwentuhan niya kami ng mga kung ano-anong alamat, mga kababalaghan sa mga liblib na lugar. Minsan ay tungkol sa mga aswang, mga tikbalang, mga iba't ibang engkanto, mga demonyo, mga nilalang na hindi normal. Basta, kamangha-mangha ang mga kwento niya. Nakikinig lang ako kay Aling Ising pero aaminin kong hindi ako naniniwala sa mga ganong uri ng nilalang. Para kasing pantasya lang sa akin ang lahat. Tipong ginagamit lang ang mga nakakatakot na nilalang na iyon para panakot sa mga katulad naming kabataan noon. Lumipas sa mga araw. Naging maayos naman ang lahat. Habang tumatagal ay mas lalong lumalapit din ang loob ko kay Aling Ising. Ngunit, habang tumatagal din, ay may napapansin akong kakaiba sa kanya. Hindi ko alam kung namamalikmata lang ba ako pero minsan, tila nagbabago ang kulay ng mga mata niya. Pero syempre noong mga panahon na iyon, iniisip ko na baka ako lang ang nag-iisip ng kung ano-ano. Baka namamalikmata lang ako at baka namamali lang ako. Baka dala lang ng pagod o stress. Baka napapraning lang talaga ako. Kaya kahit may kutob na ako, pinili kong baliwalain ito. Inalis ko sa isip ko ang lahat ng negatibong iniisip ko tungkol sa mabuting matanda. Pinilit kong maging patas at huwag siyang pagdudahan. Isang gabi, nagkataong kabilugan ng buwan ito. Mahimbing ang pagkakatulog ko noon. Nang bigla ako nagising dahil may kung anong mabigat na bagay ang bigla na lang kumalampag sa bubungan ng bahay namin. Binaliwala ko yun nung una. Baka kako may nyug lang na nahulog sa bubong. Gayong maraming nyog ang nakapalibot sa bahay namin. Lumipas sa mga sandali. Kakaidip ko lang noon. Nang makarinig naman ako ng sunod-sunod na pagkaluskos. Doon ako tuluyang napabangon sa pagkakahiga. Nagmasid ako sa paligid. Ngunit maliban sa dingding at bumbilya ay wala na akong ibang napansing kakaiba sa paligid.
Babalik na sana ako nun sa pagkakahiga nang mapansin ko naman ang kurtina sa bintana na bahagyang nililipad ng hangin. Hindi ko rin alam kung giniguni ko lang ba o baka dahil sa antok. Ngunit nahagip ng paningin ko ang dalawang pares ng namumulang mga mata na nakasilip sa bintana, ngunit bigla rin itong naglaho. Sinubukan kong bumangon. Hinanap ko ang mga mata pero wala akong nakita. Lumipas sa mga araw, parang may masamang hangin na dumapo sa aming baryo. Sunod-sunod na kasi ang chismis ang narinig ko na may mga taong nawawalan daw ng mga alagang hayop at mahal sa buhay. Nakarinig din ako ng usap-usapan na di umano may gumagambalang aswang daw sa lugar namin. Hindi ko masyadong pinagtutuunan ng pansin ang mga isyu na yon dahil kagaya ng sabi ko, hindi ako naniniwala sa mga ganoong klaseng kwento. Ngunit makaraan ng ilang araw ay bigla na lamang dinapuan ng matinding karamdaman ang nakababata kong kapatid, si Jolly. Inaapoy siya ng lagnat, nanginginig, masakit ang tiyan at nagsusuka. Ang mas nakakapagtaka pa ay may bakas ng kagat sa liig ng kapatid ko. Dinala naman siya kaagad ni nanay at tatay sa ospital. Ngunit sa halip na gumaling ay mas lalong lumala ang karamdaman niya. Ang sabi pa ng mga doktor, baka food poison lang daw. Halos 5 araw ding nasa ospital ang kapatid ko bago siya pinalabas. Habang lumilipas sa mga araw, ay mas lalong lumalala ang kalagayan niya. Pedro, ang mabuti pa siguro ipatingin na natin siya sa albularyo. Sige, bukas sa bukas din ay pupuntahan ko si Mang Borloloy upang mapagamot natin si Jolly. Kinabukasan ng araw na iyon, bandang 7:00 ng umaga ay dumalaw si Mang Borloloy sa bahay. Sinuri niya ang kalagayan ng kapatid ko at doon namin nalaman na meron daw palang aswang na sumusubok na yang gawin siya. Ngunit dahil mahina ang katawan ni Jolly, sa halip na maging aswang, ay nagkasakit ito. Nagulat din ako nang malaman ang aswang na tinutukoy ni Mang Borloloy ay walang iba kung hindi ang matandang tinulungan namin, ang matandang naging malapit sa amin, si Aling Ising. Halos hindi ako makapaniwala noon. Ang hirap paniwalaan ng mga bagay na yon. Galit na galit naman si nanay at tatay kay Aling Ising. Ngunit ipinayo sa amin ni Mang Borloloy na wag daw kaming gumawa ng anumang hakbang laban sa kanya dahil baka gumanti raw ito at maaaring malagay daw sa kapahamakan ng aming pamilya. Mabuti na nga lang talaga. Sa tulong ni Mang Borloloy ay naligtas mula sa kapahamakan ng kapatid ko. Ngunit kinagabihan din ng araw na iyon ay muling dumalaw si Aling Ising sa bahay namin. Mabuti na kapag handa si tatay dahil nang umatake ang matandang babae, ay nagawa siyang pigilan ni tatay. Ilang beses na pinagtatataga ni tatay si Aling Ising, ngunit sa kasamaang palad, nagawa pa rin itong makatakas. Kitang-kita ko pa ang paglalaban ng dalawa. Aswang na aswang si Aling Ising. May pakpak ito. Kung anong itsura ng manananggal ay ganun siya pero hindi putol ang kanyang katawan. Pero pag gewang-gewang siyang lumilipad sa ere, malamang ay mahina siya nang hihina. Sinusubukan niyang ilitaw ang mahaba at manipis niyang dila. Yun ang matibay dahil kahit ilang beses itong tamaan ni tatay ng itak, hindi ito maputol-putol. Para itong metal sa tibay. Pero sa tulong ng mga pangontra ni Mang Borloloy, tuluyang naitaboy ni tatay si Mang Ising. Mabisang pangontra sa aswang ang asin, ang bawang, lalong-lalo na ang lanang nasa maliit na botilyang binigay ni Mang Borloloy. Yun ang nakapagbigay ng matinding pinsala sa kanya. Mas ininda niya pa yun kaysa sa mga taga sa katawan niya ni tatay. Subukan mong bumalik dito, tanda! Papatayin kita!
Pinagkatiwalaan ka namin. Tinuring ka namin kapamilya pero ito pa ang gagawin mo. Ang yang gawin si Jolly na tinuring ka ng lola. Wala kang kwenta. Pagewang-gewang lang na lumipad si Aling Ising at unti-unti ay tuloy na siyang nilamon ng kadiliman. Yun ang huling beses na nakita ko ito. Nakakatakot, nakakakilabot. Doon ako nagsimulang maniwala sa mga aswang. Pero sa kabila ng lahat, mas nakaramdam ako ng kasakitan. Dahil ang taong pinagkatiwalaan mo, tinuring na kapamilya, pinapasok sa puso, ay siyang tatraydorin ka pala at babalakin pa na gawing aswang.